Ito ay Sabado, Agosto 23, 2025. Ang mga agila ay nagtitipon ng sama-sama sa sulat mula sa Branham Tabernacle at Brother Joseph Branham. Minamahal na bindikatong salita lamang na nobya. Pakalaking papasalamat natin sa banal na Espiritu Santo para sa tunay na kapayagan ng kanyang pinagtibay na salita para sa ngayon. Marami ang nagsasabing naniniwala sila na si kapatid na Branham ay propita ng Diyos na tumutupad sa mga pinangakong kasulatan sa kanyang sarili. Ngunit ang tunay na kapayagan ng salita at ang programa ng Diyos ay nakatago sa kanila. Sa bawat liham ng pag-ibig na minsay na narinig ng nobya, ang Diyos ay nagpapatunay sa atin na tayo ay nasa kanyang perpektong kalooban sa pamagitan ng pakikinig sa kanyang ibinigay na paraan para sa araw na ito, ang tinig ng Diyos sa mga tape. At dapat tayong sumunod sa kanya, ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya ang pamumuno ng Diyos ay sundin ang pinagtibay na salita ng oras sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang tanging paraan tungo sa buhay na walang hanggang ay ang Espiritu Santo na umaakay sa iyo upang sundin ang pinagtibay na salita. Sino ang may pinagtibay na salita para sa ngayon? Sino ang pinili ng Diyos na bigyan ng kahulugan ang kanyang salita? Sino ang sinabi ng Diyos ng kanyang tinig para sa ngayon? Sino ang sinabi ng Diyos mismo ang pinagtibay na pinuno na mamuno sa kanyang nobya ngayon? Ang ministeryo? Gaya nga ng sinabi ko, ang munting agila nang marinig niya ang tinig ng nobyo, pinuntahan niya ito, ang pinahiran pinagtibay na salita ng Diyos para sa huling araw. Sinuwi ang pinagtibay na salita para sa kanyang panahon. Si Moises ang pinagtibay na salita sa kanyang panahon. Si Juan ang pinagtibay na salita. Maari silang maglagay ng anumang binaluktot o interpretasyon dito na gusto nila. Ngunit, William Marion Branham ang pinagtibay na salita ng Diyos para sa ngayon. Kaya, ang pamumuno ng Diyos ay sundin ang pinagtibay na salita ng oras sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ang pagpapatugtog ng pinagtibay na tinig ng Diyos sa iyong simbahan ay hindi ang pinakamahalagang bagay na magagawa ng nobya. Mas mahalaga na marinig ang ibang boses. Ito ba ay isang grupo ng mga lalaki at ang kanilang ministeryo nga magbubuklod at mamuno sa nobya? Magkakaisa ba ang nobya sa sinabi ng ministeryo? Lahat sila ay iba ang sinasabi, kaya sino ang dapat natin sundin? Ang interpretasyon ba nila sa mensaheng ito ang hahatulan natin? Mayroon ba silang haliging apoy nga nagpapatunay sa kanilang ministeryo? Ito ba ay kanilang interpretasyon ng salita na iyong ganap? Sinabi ng propeta na ang nobya ay magkaisa. Tanungin ang iyong sarili, ano ang magdadala sa propesya na ito upang matupad, upang ang Panginoon ay darating at agawin ang kanyang nobya? At pagkatapos kapag nagsimulang magtipon muli ang mga tao ng Diyos, mayroong pagkakaisa, mayroong kapangyarihan. Kita mo. At sa tuwing ang mga tao ng Diyos ay ganap na magsasama-sama, naniniwala ako na ang muling magaganap na pagkabuhay, magkaroon ng panahon ng pag-agaw kapag sinimulan itong tipunin ng banal na Espiritu. Sila, ito ay nasa minorya, siyempre, ngunit magkakaroon ng isang mahusay na pagtitipon. Magkakaroon ba ng malaking pagtitipon sa paligid ng ministeryo ng isang tao, maliban sa pinagtibay na propita ng Diyos? Ito ba ay isang grupo ng mga ministro dahil ang ilan sa mga 5 ministro ay nagsasabi na hindi mo dapat patugtugin ang tinig ng Diyos sa inyong simbahan? Ito ay mali. Pangungunahan ba nila ang nobya? Tulungan mo ako. Aling ministro ang dapat kong sundin na gusto kong magkaisa sa dakilang pagtitipon na iyon? Ang ilan ay nagsasabi na ang 5 tiklop ng mga ministro ng 7 kulog ay magpapasakdal sa nobya. Ilang 5 ministro ang nagsasabi na ang mga araw ng ministeryo ng isang tao ay tapos na. Ilang 5 ministro ang nagsasabi na dapat tayong bumalik sa Pentecostes. Ang ilan ay nagsasabi na ang mensay ay hindi ang absoluto. Ang sabi ng iba, kung tumutugtog ka ng mga tape, ikaw ay isang mananampalataya sa Diyos. Lahat sila ay may iba't ibang sinasabi.
at lahat ay may iba't ibang interpretasyon, iba't ibang ideya, ngunit bawat isa ay nagsasabing sila ay pinamumunuan ng banal na Espiritu. Aling fivefold minister ang dapat ko sundin? Hanggat sinusunod ko ang aking 5 tiklop na pastor, ako ang magiging nobya. Napakaraming iba't ibang mga grupo ng 5 tiklop ng mga ministro. Ang 20 ministrong ito ay nagsasama-sama at nagsasagawa ng kanilang mga pagpupulong. Ngunit lubos na hindi sumang-ayon sa 20 iba pang mga ministro na magkaroon ng pagkakaibang mga pagpupulong. Aling mga pagpupulong ang dapat kong puntahan upang maging perpekto at magkaisa? Ang ilan sa kanila, lahat sila, at naniniwala ang mga tao na ang gulo na ito ay magkaisa at magpapaperpekto sa nobya. Lahat sila ay nagsasabi na sila ang tunay na 5 ministro na tawag ng Diyos, ngunit hindi kanila pinangunahan tungo sa tunay na pamumuno ng Espiritu Santo. Inaangat kanila sa kanilang sarili at sa kanilang ministeryo. Para sa akin, hindi mo na kailangan ng revelasyon para malaman na hindi magkakaisa o pamunuan ang buong nobya. Ang salita lamang ang magbubuklod sa nobya sa pamagitan ng tinig mismo ng Diyos sa mga tape. Mga kapatid, mas mabuting gumising kayo kung sinundan ninyo ang isang pastor na mangaral lamang at sumipi ng salita. Nakahanga-hanga sa eksakto at dapat niyang gawin, ngunit hindi sinasabi sa inyo ang higit sa lahat, ginawa sa pamagitan ng pagpatugtog ng tinig ng Diyos sa mga tape sa inyong simbahan. Sinabi sa amin ni kapatid na Branham, ngayon mayroon lamang tayong 3 pisikal na banal na utos na natitira sa atin. Ang isa sa mga ito ay komunyon, paghuhugas ng paa, bautismo sa tubig. Iyan lamang ang 3 bagay. Iyan ang kasakdalan sa 3. Kita nyo? Nais kong magkaroon tayo ng communion at serbisyong paghuhugas ng paa ngayong linggo kung luluubin ng Panginoon, gaya ng ginawa natin sa nakaraan. Hinikayat kitang magsimula sa alas 5 ng hapon sa iyong lokal na time zone. Bagamat sinabi ni kapatid na Branham na ang mga apostol ay may communion sa tuwing sila ay nagsasama-sama, mas gusto nilang gawin ito sa gabi at tinukoy ito bilang hapunan ng Panginoon. Ang serbisyo ng mensahe at communion ay nasa Voice Radio at magkaroon din ng link ng isang magda-download na file para sa mga hindi mag-access ang Voice Radio sa linggo ng gabi. Kapatid na Joseph Branham. Para sa mga walang access sa Voice Radio app o sa BT Live app o BT app sa iyong mga telepono, kunin ang table app mula sa www.branham.org/in/apps. I-download ang table app at magsimula ng alas 5 sa iyong time zone. Magpatugtog ng tape Communion 65-1212. Pagkatapos, sa wala pa ang pagkuha ng tinapay at alak, magpatugtog kami ng isang porsyon ng tape. Ang pakikitunggali 62-1231. Mga talata 56 hanggang 59. Binabasbasa ni Brother Branham ang tinapay at alak. Pagkatapos, para sa paghuhugas ng paa, magpatugtog tayo ng paragraph 88 ng Ordination 62-1104E. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. We will play paragraph 88 of Ordination 62-1104E. Until next time, God bless you and Shalom.